Okay, so next, ito, ano naman 'to, hindi na 'to Pinoy politics, okay? Kasi, gano'n yung ano, gano'n yung format nitong Comics Matrix. Iba't ibang mga bagay. Merong pop culture, merong politics, merong 'di ba? Eto, ang bagong balita, last week, okay. So last week, si Elon Musk ay nag-announce ng kanyang kampo ng mga robot. Panoorin natin 'to saglit. Yan, meron siyang event sa Tesla. Okay, so yan yung we'll just talk over this video, okay? Okay, so yan yung kanyang driverless car, autonomous na kotse yan. Parang Tesla cab ata ang tawag niya dyan. Ayan, so Tesla We Robot yung pangalan ng event. So itong kotse na to, wala siyang driver. Basically, ang vision ni Elon Musk yung mga Grab, magiging ganyan yung mga kotse nila. 'Di ba? So pag kumuha ka ng Grab, wala nang driver, 'di ba? Tapos automated na, hindi ikaw yung magdadrive, dadalhin ka na lang doon sa destination mo. The Wii Robot Party. Okay? So We have quite a show for you tonight. I think you're gonna like it. okay, so ito yung Robo Taxi kanina. Pinakita niya. Ayan, so ilan na yung We have 50 mga nagawa niya na ganyan. fully autonomous cars here tonight. So you'll see Model Ys and the Cyber Cab, all driverless. Diba, imaginein mo yung ano, imaginein mo yan, no? Driverless taxis. And kumbaga dati ini-imagine natin yan ng ano mga medyo nagsimula nating seryosohin yan around mga early 2010s na pwedeng mangyari, 'di ba? Kasi nung lumabas yung Tesla, meron silang autonomous driving 'di ba? Pero parang susunod na nito autonomous na mga taxi, 'di ba? Tapos nauso yung mga Uber at saka yung Grab, 'di ba? At saka yung mga Angkas and yung mga Lazada, 'di ba? Ganyan. And now, it's just a few years. We're just a few years before we can experience this for real. 'Di ba? Tapos ang mura lang Wala pang nasa $20,000 siya. So around 1 million pesos. Ang problema lang dito, sino mga bibili niyan? Malamang sina Luis Manzano, yung mga may-ari ng taxi. Kasi wala nang driver 'di ba? Yun ang nakikita kong ano diyan So hindi na nila kailangan magbayad ng driver, and it is just about it costs as much as tawag dito as regular cars na gas, 'di ba? So regular lang siya, hindi ka na magbabayad ng driver. So I think that's a downside, especially for developing countries like us. But even even in America, madaming mga tao talaga doon na na nagsa-side hustle ng ng pag-Uber, ng Lyft, ganyan. I don't know what's gonna happen to them. Anyway, I suppose that's a problem we'll have to deal with in the future. We're just gonna have to figure out, because I don't think you can stop this from happening. Okay? Tapos meron pa sila na, ito, Robovan naman. 'Di ba? So, pwedeng maging delivery trucks 'to. Yung mga UPS, yung mga JNE, JNE ba 'yon? JT pala, yung mga tawag doon, LBC na truck, pwedeng ganyan na. 'Di ba? Although kailangan pa rin ng tao na maghahatid O kaya yung mga tourist van, o yung mga yung mga tawag doon, yung mga yung parang FX dati, anong tawag ngayon doon sa mga FX dati? Basta yun. Yung mga van na pang biyahe. Okay, so may pagka-retro na cyber retro yung itong mga designs ni Elon Musk. Hindi ko masyadong gusto yung designer nila medyo masyadong minimalist para sa akin.
Pero hindi yan ang hindi yan ang highlight ng evening. Ito ang pinakamalupit na highlight noong evening na yan. Yan. May mga robot. May mga robot si Elon Musk. 'Di ba? Dati kasi nung yan hindi siya costume kasi kita mo yung hips, 'di ba? So naglalakad talaga sila. Okay? So, ito, Your own sasalita. personal R2D2 C3PO. You can have your own personal R2D2 C3PO. I think at scale, this would cost something like, I don't know, $20,000-$30,000. Probably less than a car. Is my prediction. Long Less term. than na car. Makakabili ka niyan. Yun ang pangako ni Elon Musk. Less than na car, meron ka ng, yan, robot. Kung anong gusto mong gawin. 'Di ba? So, anong klaseng future meron? So, pwedeng maging yaya ng anak mo yan. Pwedeng maging hardinero mo. 'Di ba? Pwedeng kasama mo sa pagmamall. Actually, pwedeng kausap mo lang. 'Di ba? Pwedeng, I don't know. Teka. Now, take us a minute to get to the long term, but Pero right now, hindi pa siya, parang meron kang kasambahay na robot. Basically, R2D2 talaga. 'Di ba? As you can see, 'di ba? Pero right now, hindi pa siya ganoon ka tawag dito, yung AI niya hindi pa ganoon ka developed. Okay, kasi meron siyang dito sa na yan, dito sa event na yan, may mga pinakita yan, no? Yung robot, 'di ba? May bartender na robot. Tapos meron siyang nakakapagsalita sila. Teka, baka How natin. you doing so far? Yan. Killing it. Thank you so much. Yun, yung robot yung sasalita dito, ha. Here you go. Lead natin. Thanks, Optimus. Appreciate it. Anytime. Ito to. You got it. You win. Diba? Nakikipag-usap sila. And they make hand gestures. We started with someone. Tesla's Optimus robot was out and about at Tesla's event last night, and 2 Chainz got a chance to chat with him. Can you play basketball? Can you shoot Ito, like ito. jump shots? Maybe one day. I'll teach Can you. you? I'll teach you. Really? Yeah. Awesome. Yeah. Diba? Thank you, Tony. Thank you, brother. No, kala mo tunay na taong kausap mo eh. Although, may lumabas na may video na umamin yung isang robot na parang tinanong kasi siya, are you being remote controlled right now? So hindi, pero sinabi niya, syempre hindi sila nagsinungaling, di ba? I am assisted by a human. I'm currently being assisted by a human. So merong yung nagsasalita dito, malamang may actor dyan na siguro may camera sila, tapos may mic siya, tapos yun ang nagsasalita. Kaya napaka-human nung mga responses niya, 'di ba? But this is AI right now, 'di ba? And AI last year, 'di ba? Makikita mo yung AI images before, yung mga AI art, 'di ba? Yung mga deepfake before, makikita mo na halatang-halata na deepfake eh. Halatang-halata na AI generated. Lalo na nung simula mga 1 or 2 years ago, 'di ba? Mukhang parang mga nananaginip yung mga itsura. Pero ngayon, pagaling na ng pagaling talaga, almost indistinguishable. Kumbaga, makikita mo pa rin na may something weird doon sa video, 'di ba? Pero compared to how it was just last year, sobrang laki na ng in-improve, 'di ba? Yung mga kanta nga yung mga kanta na gene-generate ng mga AI ng mga songs, 'di ba? Kala mo kung hindi ka familiar, maloloko ka na parang totoo, 'di ba? Parang ni-record talaga pero AI lang 'yun. Pero dito, so you can just imagine in terms of conversation, itong Tesla robot na to, itong si Optimus, I don't know, baka mga 2 years lang itong level ng sophistication ng conversation abilities niya is already achieved in just 2 years.
I don't think it will take 5 years, to be honest, para maging ganyan kagaling. And it is exciting and I don't know if it's scary. We'll see. Malay mo, AI ang magbibigay ng clarity sa mundo. Malay mo, 'di ba? Hindi naman kailangan maging apocalyptic parati ang ang AI eh. So, but then again, itong si Elon Musk is leading the way into robotics. There are other companies who are working on AI robots na ganyan na parang tao, human-like. And of course, may mga robots na pang makina. May yung robot kanina, yung kotse, considered na robot yun eh. Yung mga van at saka yung mga cars, those are actually robots. So automation is coming. Siguro sa kanila muna and then eventually makakarating dito sa Pilipinas yan and it will change our world. Yon. Okay? And madaming flack kang maririnig tungkol kay Elon Musk, but this guy is really one of a kind. You can disagree with him in politics and his other worldviews and his other tweets, pero this guy is leading the way for hindi lang human for the future of our species level ang vision nitong si Elon Musk. Just a few days ago meron siyang SpaceX na rocket. Eto. So this rocket reusable siya and nag-launch siya from doon sa yung mga bakal na tower, 'di ba? Doon siya nanggaling and hindi yan. Nasaan yun? Ito. Okay, so 2, 1. Okay, so diyan nagsimula yung rocket, 'di ba? Dito sa tower na 'yan. We have liftoff. Okay, so fast forward na natin. Pumunta siya sa taas and then teka. Ayan, no? So nawala yung booster niya. So it is falling back to the ground. It falls back to the ground. And usually it just falls to the sea. Ganon dati yung nangyayari. Magkakaroon ng parachute and just falls to the sea. But now, eto meron siyang rocket and it goes back to the tower, kung anong tawag dyan. Di ba? And siguro to a regular guy with no knowledge, parang big deal. Ano ba yun? Di ba? But apparently that is a very hard thing to do. And Elon Musk is crazy enough to actually do it. Kasi hindi namang, kumbaga parang ano lang yan baby steps lang yan Sooner or later magkakaroon ng ibang developments dyan sa technology na yan. 'Di ba? Yung internet dati parang microwave lang yan hindi nga nila alam kung anong gagawin dun 'di ba? Hindi nila alam kung anong gagawin. But the technology is there and it will help us push to the future and beyond. At pinapangunahan yan ni Elon Musk. So, whether you like his politics or not, Elon Musk is a fucking legend.